Ako po si Chuck. Bali, Chuck, ang real name ko po, Chuck Saison. Ngayon po, admin support po ako sa AG Kalinga Foundation, driver. At mag-isang taon na rin ako, regular na empleyado sa AG Kalinga po. Napunta ako sa kalsada dahil sa bisyo, mga maling desisyon sa buhay. Galing akong probinsya ng Leyte, Bisaya. Nakipagsapalaran dito sa Maynila. Tapos yun, mga maling desisyon at maling taong kasama. Kasi may mga karanasan din ako sa probinsya na hindi maganda, broken family, walang maayos na kaya padalos-dalos yung desisyon. Sa madaling salita na ako sa bisyo, droga, na-addict ako. Ngayon, marami akong naargabyadong tao na pagsinungalingan, kasi yun, droga, kadugtong na yun. Kaya nahantong ako sa kalsada. Kumbaga, sabihin natin, nagtatago ako sa mga taong nagtiwala sa akin na sinira ko, mga kamag-anak ko. Yung pinakamahirap sa akin, yung pagising ko. Before, ang una, saan ako matutulog. Pangalawa, yung pagkain, tubig. Yun ang kasi kadalasan ng mga homeless, hindi ako pareho nila na parang komportable na sila. Hindi na nila pinaproblema yung bukas, hindi na problema yung mag-CR. Yung problema sa akin kasi hindi pa ako sanay. Nahihiya ako kahit tubig. Ayoko manghingi kasi nararamdaman ko yung paghusga ng mga tao eh. Nung, alis ka dito, wala, Kaya ayoko, bago ako ma-reject, ayoko, yun ang pinaka-problema ko saan ako kukuha ng pagkain, tubig. At ang mahirap sa akin, araw-araw kong inisip kaya parang nangihingi na ako. Paano ko maibalik yung mga nagawa kong mali sa kamag-anak ko, sa pamilya ko, na nasira ko. Yun ang ko. Bali, hindi po sila yung naghanap ako po yung naghanap sa AJ Kalinga talaga, sa totoo lang. Kaya nalaman ko na may ganon, pinilit ko yung sarili ko na makapasok. Sa kabutihang palad naman, nakita nila na doon ako natuwa na nila father, nila mga staff, dati noon na wala akong naramdaman na panghuhusga. Kasi yun talaga yung kinakatakutan ko pag sa homeless ka kasi, natatakot ka makipag-usap, mag-apply ng trabaho. Sabi nila, ba't hindi ka mag-apply? Pag pa lang ng tao, makita nila, madungis ka, ba? Kahit di pa nila alam yung nung hinuhusgahan ka na nila. Kaya inuunahan ko, hindi pwede, hindi ako. Pero pag dito sa Kalinga, wala. Tanggap nila, kahit kami lahat, kahit dugyot ka, kahit mabaho ka, doon ako nakapag-umpisa magsalita na ganito, humingi ng tulong. At hindi nga sila nangako, pero may aksyon agad. Una-una, kailangan ng ligo, kain, para maano yung sarili. Tapos yun, gumanda yung pag-iisip, desisyon, paunti-unti, yun. Yun ang naano ko kay Father, na tulong. Yun nga, yung unti-unti nilang tinutulungan kami sa proseso na hindi biglaan kasi inaamin ko din kung biglaan talagang may mali na naman akong desisyon. Kaya inumpisa nila, ilang buwan yun na proseso. Inunti-unti kami, hindi kami binibigla, hindi kami pinapangakuan na, pagbutihin mo para may trabaho ka. Pero nararamdaman ko, ginagawa ko lang yung kung ano yung pinapautos ng mga staff, nagpapasakop ako, niyakap ko rin yung kung anong sasabihin nila na ganito yung tutulong na walang kapalit kasi wala pa yung sahod, volunteer lang. Ang ko talaga yung hindi lang pansamantalang tulong. Katulad ko, produkto ako ng AG Kalinga. Hindi, kain ka, ligo ka, alis. Hindi, may programa talaga na nasa sayo kasi yan, nasa tao rin. Hindi sila nagsasawang tumutulong na kahit makulit ka, ilang chance ako mismo, personal, ang daming ilang beses ako nag-relapse, nadapa. Hindi sila sumusuko, yung staff, nung sila father. Bigyan ng chance, ako na mismo nahiya. At yun, ang ko, nagbigyan ako kasi may pamilya na ako, yung regular, stable na trabaho, income, nasabi ko, ito talaga yung malaking ng tulong na Father Flavie, na mabigyan ako ng stable na trabaho. Hindi lang siguro sa financial, yun nga, stable financial, na may trabaho, regular na trabaho, araw-araw, sa pagkain, kundi rin sa gabay. Kasi ako, nasa process pa ako.
inaamin ko pa rin sa sarili ko dahil naging ano din ako sa droga, inaamin ko yun na kahit sabihin ko ngayon na hindi ko maamin na free na ako. Kasi ang tukso, sabi nga ng tinulungan ako ni Father mag-undergo ng mga counseling, nandyan lang yun yung tukso. Kaya nandito ako kasi alam ko, ginagabayan. Hindi lang sahod lang tinatanggap ko, kundi gabay na hindi maligaw ulit sa mga taong kasama ko, sa mga katrabaho. Hindi lang trabaho, hindi lang kaibigan, kundi gumagabay sa akin na yung unang-una yun nga, yung hindi paghuhusga. Kasi minsan kasi yung tao nawawalan ng pag-asa na yung opportunity, kunwari, bibigyan na, dito ka. Ay, hindi, ayoko kasi mataray yung papakita ko na lang talaga sa kapwa ko na naging, yung tanggapin muna, ngiti, yun lang sa simpleng ganun lang, ngiti, dito, simpleng tanggap. At doon na, simpleng tulong na, i-encourage na, kasi hindi yan makikinig pag sabihin mo, magbago ka na, gumising, ka na, magtrabaho ka. Hindi, kasi mahabang proseso. Yun nga, sa simpleng lang muna, simpleng ngiti, simpleng kayo, pag-iimbita na open, kahit ganito, anong karanasan mo sa nakaraan, wala yan. May kinabukasan, may liwanag.